fourth, yung employability ng ating mga estudyante. And actually, this is really what we're focusing on sa aming platform, yung pagkakaroon ng siguradong trabaho. No? Because one problem with K-12, yung promise of K-12, pag graduate mo ng grade 12, non-academic track ka, dapat may trabaho ka na or employable ka na. But the truth is, hindi ka pa rin employable. Graduate ka ng fourth year, 6 na buwan na, wala ka pa rin trabaho. So kung gusto mo talagang kompletuhin yung cycle na yon, we have to be able to make sure na yung mga graduates natin at the grade 12 or even at the tertiary level, may trabaho naghihintay sa kanila. How do we do this? How do we, I mean, it's nice to hear, no? Na ito yung mga plano natin, but how do we turn these plans into concrete actions? Hindi siya mahirap, okay? Because other countries are doing this already. No? Before you graduate, meron ka ng job offer. In some European countries, ganun yung ginagawa nila because integrated yung commerce, integrated yung mga job openings, whether private or public, sa curriculum ng mga schools and very localized siya. No? So hindi ka na kailangan lumayo para maganap ng trabaho. Yung job openings mo, you allow the companies, you allow the public and private sector na maging part ng ating educational system. Ngayon kasi, may handoff siya eh. So yung educational system, nakasilo yan, may sarili siyang galaw. Pag graduate mo, bahala ka na, employability hanap ka ng trabaho. Hanap ka na, bahala ka na. Ang importante, integrated yan lahat. No? So yung curriculum mo sa isang lugar, dapat agile. Yung mga kolehiyo or even yung ating mga NC2, NC1, NC2 instructors sa grade 12, dapat agile sila na nakakapag-adjust sila depende dun sa mga job opening at job offering in the area. And that's an integration na hindi nangyayari sa ating bansa. Kaya siya policy reform. Kasi yung integration nun, yung employment tsaka yung education, dapat kinakabit siya. In other countries, yung cabinet minister mo for education tsaka employment, isang tao lang yan. Meaning, nakikita nila na mahalaga na konektado yan. Yes. And I think in our country, the way naka-build up tayo, hiwa-hiwalay pa eh. But if you really want our students, yung kanilang OJT and yung kanilang job offer, medyo kabit-kabit talaga yan, then you have to integrate all of that. And hindi siya imposible. Alam mo, in the same way, nung sabi nila tungkol sa libreng kolehiyo, sabi nila, imposible yan. Hindi siya imposible. Pwedeng gawin yan. Kung talagang handa kang itrabaho yan, handa kang sama-sama yung iba't ibang stakeholders and mapondohan mo, meaning i-prioritize mo yan sa budget, it can get done. In the same way, yung siguradong trabaho, kaya rin gawin yan. Sa mga kabataan at kahit sino pa mang Pilipino na nagnanais makahanap ng trabaho, yung training, yung kakalaman na kailangan niya, kaya natin maibigay yan. And I think yun yung isang dream ng maraming mga nanay at tatay, di ba, na hindi lang nakapag-graduate yung anak ko, meron pa siyang trabaho na may makataong sahod, makakatulong sa pamilya, at bagay sa pinag-aralan niya. Senator Bam, if you get elected as a senator, if I ask you now, ano yung pinakaunang batas na i-file ninyo? Yan. This one? Yes. How to integrate yung ating yung employment tsaka yung educational systems natin. Kakabit natin yan. Ano kasi siya eh, kumbaga sa sequel, para siyang sequel ng libreng kolehiyo. Libreng kolehiyo, siguradong trabaho. Magkakabit siya eh. And I think, bitin kung hanggang libreng kolehiyo lang tayo. Kailangan all the way siya sa siguradong trabaho. So, and that's the first thing na gagawin. Paano yun, Senator Bam? Like, are you going to push for a mechanism? Yes. Or... It's basically creating a reform between our chambers of commerce, our DOLE, our DepEd, our CHED, para mabuo yan, and probably a placement offices in our colleges and high schools also. So sa mga malalaking university or mayayaman na university, yung placement office, normal yan, di ba? Meron, I don't know, sa UP, I think merong placement office yan, di ba? Yes. So, dapat mahanap mo yan, even our SUCs, even our local universities, lahat dapat may placement office. At yung trabaho niya, hindi lang naghahanap ng mga job opening, pero pupunta talaga sa mga nag-empleyo para makagawa ng paraan upang yung ating mga schools kaya nilang magbuo ng mga curriculum na nakaakma rin doon. Now, one problem of our employers is sasabihin nila, graduate nga pero pagpasok sa amin, titrain pa namin ulit ng 6 months. So kumbaga yung pag-aaral mo, hindi lang 4 years. 4 years plus by 6 months ka pa of training. Dapat integrated na yun para pag-graduate, ready na kaagad. And then yung bata, yung kabataan natin, choice niya. May job offer siya eh. Choice niya whether to take it or not. Choice niya kung gusto niya mag-abroad o hindi. Choice niya kung gusto niyang lumipat ng lugar. But in the place kung saan siya nag-aral, ang goal natin, may job offer sa kanya.